Ilocos Region, Cordillera at Cagayan Valley. Ito ang tatlong rehiyong bumubuo sa Northern Luzon na ngayon mayroong malakas na ekonomiya sa bansa, lalo na sa sektor ng agrikultura, turismo at industriya. Noong 2023, ang tatlong rehiyon nakapagtala ng mataas na gross domestic product o dami ng mga produkto at serbisyong nagawa sa bansa. Umani ng 6.4% na GDP ang Ilocos Region. Sinundan ito ng Cordillera na 6.14% at Cagayan na 5.3%. Sa kabuuan, 36% ang iniaambag ng Northern Luzon sa kabuuang GDP ng bansa noong nakarang taon. Kaya malaking hamon para sa mga susunod na uupong mga opisyal ang pagpapabuti pa sa lumalakas na ekonomiya ng tatlong rehiyon sa bansa. Ayon sa founding chairman ng San Beda University Political Science Department at political analyst na si Gian Ines, mayroong tatlong issue na dapat matutukan ng mga bagong uupong opisyal sa Northern Luzon. Una rito ay ang pangangalaga sa kalikasan sa kaliwat ka ng umuusbong na industriya sa kabila ng nagbabagong panahon. Hindi natin pwedeng iwasan ang issue ng water and waste management at disaster response. Kasi syempre dito sa norte, nararamdaman natin ang epekto ng climate change at malalakas na bagyo. Anya, mahalagang mapangalagaan ito dahil may epekto ito sa turismo, agrikultura at kalusugan ng publiko. Pangalawa naman dito, ang sapat na oportunidad lalo na sa mga kabataan. Malaking bagay din ito lalo na sa lumulobo pang populasyon sa Northern Luzon. Andiyan din ang usapin tungkol sa mga kabataan kasi hindi natin maiwasan ang issue nila tungkol sa mental health at ang kawalan ng opportunity nila sa Northern Luzon. Kaya ang iba sa kanila nagpupunta ng Maynila or nagpupunta sa abroad para lang magkaroon ng opportunities. Kapag lumulobo kasi ang populasyon, merong stress yan pagdating sa environment. Merong stress yan pagdating sa ah, local economy din. So kailangan i-weigh ng mga local politicians ano ba ang tamang programa para ma-address ang mga stresses na ito. At pangatlo, ang pagkakaroon ng malinaw na plataporma para sa ekonomiya. Pero gaano nga ba kalaki ang Northern Luzon? Sa datos ng COMELEC noong 2022 national at local elections, 6.8 million ang registered voters sa Northern Luzon. Pinakamarami rito ang Region 1 na mayroong 3.5 million registered voters at sinundan ito ng Region 2 na 2.1 million at Cordillera na higit 1 milyong botante. Isa sa mga matunog dito ang pinagsama-samang partido ng Aksyon para sa Bagong Pilipinas ng Administrasyong Marcos. Ito ang pinagsanib puwersa na Partido Federal ng Pilipinas, Nationalista Party, Lakas CMD at National Unity Party. Bagamat malakas umano ang panama ng partido sa national positions, posible pa rin itong maiba pagdating sa mga kakandidato sa mga lokal na posisyon. Very weak ang political party system natin. So mas nagbe-base ang mga voters natin pagdating sa personalities. So ang magiging labanan both sa national level at sa local level, naka-base pa rin yan sa kung sino ang personalidad na tinitingnan doon sa certain locality na political leader talaga at may influence sa kanilang mga lugar. Bagamat karamihan pa ring manok ng mga botante ay kung sino ang sikat, hindi pa rin daw huli ang lahat para maging mapanuri sa pagpili ng mga ihahalal sa darating na May 2025 elections. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.